Ito po ang pag-uusapan natin, apple cider vinegar, health benefits. Yan. Pero syempre, baka iba sa inyo hindi pa ho nakasubscribe, ha? Please, mag-subscribe kayo dito at i-click nyo yung notification bell para updated po kayo. Okay, so umpisa na natin yung ating lecture. Kayo po ba'y naniniwala na kung may tinatawag na hypothyroidism, may hyperthyroidism. May hypertension, may hypotension. Ano ibig sabihin ba? May mataas, may mababa, di ba? So, kung may hyperacidity, meron ding hypoacidity, di ba? Di ba? Siyempre, parang opposite lang di ba? Kung may maganda, may hindi masyado maganda. Wala akong sinabing pangit, baka mamaya ma-open naman yung iba sa inyo. So, kaya ako inumpisan sa ganun tanong kasi meron nagtanong sa akin, Dok, madalas akong parang kinakabag. Konti lang kinain ko, busog na ako. Ano ba to? Hyperacidity? Tinanong ko ngayon, ikaw ba'y dumidighay? Hindi ako dumidighay. Saka walang maasim sa panlasa ko. Aba, baka naman mahina panunaw mo, di ba? Baka kulang ka sa asido ng tiyan. So, isa sa health benefits ng pag-inom ng apple cider vinegar ay ito. It boosts stomach acid production. Aba, medyo naiiba ha. So, itong apple cider vinegar ay mayaman sa acetic acid na napatunayan na tumutulong na ma-boost ang acid production ng inyong stomach. Lalo na yung mga taong may tinatawag na low hydrochloric acid o hypoacidity. Ang medical term dyan sa mababang asido sa inyong sikmura ay hypochlorhydria, a state where there is low production of HCl. So in short, may mga tao pala na hindi natutunawan dahil mahina yung panunaw nila dahil mababang asido ng tiyan. Hypoacidity ang tawag. So, iyan ang isa sa benefits niyan. Mamaya pag-usapan natin paano iniinom. Hindi ko naman pinapatungga sa inyo yung isang boting ganyan, no? At yung nakikita nyo, sinasample ko lang yan. Hindi ako endorser ng Bragg's, no? Ang pinaka-common lang na makikita nyong brand sa supermarket ay Bragg. Pero marami po hong klase. So, nasa sa inyo kung anong gusto nyo, ha? Baka mamaya akala nyo, si Doc sponsor ng Bragg. Aba, big time naman ako kung sponsor ako ng ganyang international product, no? So, hindi naman po. So, bukod sa tumutulong to na manumbalik o gumandang panunaw ninyo, mababawasan pa ang inyong craving. So, pwede pala ito sa mga gusto magpapayat. Nalaman na ang ACV or apple cider vinegar ay na-improve ang inyong energy. Kaya may mga senior citizen, baka kung kayo nanghihina, baka pwede nating itry ito, di ba? At may feeling of fullness o satiety. Satiety ang tawag. Yung parang pakiramdam mo nabubusog ka na. Aba, di maganda to para hindi ka na kain ng kain. Di ang susunod yan, anong susunod? Di siyempre magkakaroon ka ng weight loss. Pero gusto natin siyempre healthy weight loss. Marami dyan, pumayat ng bigla, nasobrahan ng diet and exercise, pero pag tinignan mo naman, tuyot, o kaya akala mo nagkasakit. Siyempre gusto ko healthy ang inyong pagbawas ng timbang. Nalaman na ang apple cider vinegar has been shown in numerous studies to support healthy weight loss compared to a group na hindi nagiinom ng apple cider vinegar. So it also been shown to naturally reduce the amount of calories consumed, triggering natural caloric restrictive diet. So, ibig sabihin, hindi tataas ang inyong calories. At ang isang pinaka-common na nababasa natin, naririnig natin, maganda daw ang apple cider pagdating sa mga pasyenteng may high blood sugar. Ito, napatunayan ko na to sa isang pasyente ko. So, may isang pasyente na in-advise ko, try mo nga itong ganito. Tapos, tuloy lang niya yung gamot niya, tuloy lang niya yung diet niya, ito lang ang dinagdag niya, mas naging maganda ang pag-control ng kanyang blood sugar by 20%. So yung mga diabetic ho, na uminom ng gamot sa diabetes, mga anti-glycemic drug, kung ang inyong blood sugar still ay paakyat baba, isa sa ipapayo ko, itry nyo po mag-apple cider vinegar. Mamaya ituturo ko po sa inyo kung paano, no? Nalalaman kasi ito'y tumutulong
na para sa mga pag-digest ng inyong mga sugar at saka simple carbohydrates. So, nakaka-burn pala to ng mga sugar, di ba? O mga carbohydrates na tinatawag. Ang apple cider vinegar ay kilala din na malakas na antioxidant. So, yung antioxidant, madalas natin marinig yan, contra-oxidation process, which is yung pagtanda, pagkakaroon ng mga sakit na mga dala na nagkakaedad, ang tawag yan mga oxidation process. Ang apple cider vinegar ay mayaman sa polyphenols. Ito ay nagre-reduce ng incidence ng pagkakaroon ng degenerative health concerns. So, yung degenerative, yan yung mga sakit na medyo dala ng tumatanda. So, antioxidants are active na tagalinis ng ating lymphatic system. So, ang lymphatic system, yan yung drainage eh. So, yan yung parang sinasabi natin, nagbo-boost ng immunity natin at may detoxification effect. So, isipin nyo, minsan sa mga antioxidant na pagkain, ang hirap na. Sa dami. Sa lahat ng prutas, marinig mo may antioxidant. Mansanas, may antioxidant. Ubas, strawberries, lahat yan mayaman. Pero, pwede pala ito rin. Apple cider vinegar. Okay, so I'm sure nakikurious na kayo. Ano ba yan, Dok? Tutunggain ko na yan kung effective yan. Teka muna, dahan-dahan lang. So, it improves assimilation of nutrients. Isa pa sa benefits po ng pag-inom ng apple cider vinegar. Ang apple cider vinegar po ay napatunayan na pinapabagal niya yung gastric emptying. Ano ibig sabihin nun? So, yung mga pagkain mo, matagal na nanatili sa inyong sikmura at sa inyong small intestine para ma-absorb yung mga sustansya doon sa inyong mga kinakain. Kasi kung mabilis nga naman yung emptying time ninyo, di ang mangyayari niyan, yung kinain nyo, linalabas nyo kagad sa EBS. Di hindi nyo na nakuha yung sustansya. Kain ka ng kain na masustansya, pero ang bilis ng gastric emptying time mo, di na na-absorb yan, di mo na binigyan ng sapat na panahon. So, with the use of apple cider vinegar, pinapabagal niya ang pag-empty at na-absorb nito yung mga nutrients, mas maganda yung assimilation ng mga nutrients sa inyong kinakain. Assimilation, parang pagtanggap o panunaw ng mga nutrients. Then, pati sa blood pressure. So, yung mga matataas ang blood pressure dyan, lalo na yung mga overweight na mataas ang blood pressure, studies have shown that ACV helps to support healthy blood pressure levels by increasing the absorption of calcium from the large intestine, which is linked to lower blood pressure. Ayan. Ngayon, ang isang tanong sa akin, Dok, pwede ba yan pinapahid? Pwede ba yan sa alipunga? Eto, magandang balita. Tumutulong ang apple cider vinegar sa pag-inhibit ng candida infection. Ang candida, mga fungal infection, kadalasan sa mga babae, yun yung mga parang kesong puti. Kesong puti na lumalabas sa inyong puwerta. Tapos minsan, pag tinignan niyo yung dila ng isang tao na may fungal, mapapansin mo, dila niya puting-puti. Parang may masarap kayuri ng mga puting kesong puti nandun sa dila. Mga candida, oral candida ang tawag dyan. So, yan, mamaya tuturo ko sa inyo kung yung mga pwede niyong gawin. So, pwede din pong pamahid, Ang apple cider vinegar ginagamit din na sa topical disinfectant. May isa akong pasyente na may alipunga, halimbawa ito. So, sabi ko, kung ganyan, pwede mong itry mag-apple cider vinegar. Ang ginawa niya, yung cotton, binasa niya nung apple cider at yun ang kinuskus niya sa mga pagitan ng kanya mga toes. Yung nga lang, medyo mahapdi kung puro. So, ang tinuro ko sa kanya, ibabad mo na lang sa tubig na maligamgam o mainit, lagyan mo ngayon ng apple cider vinegar. Yan ngayon ang ituturo ko sa inyo. Paano ang pag-inom, paano ang paggamit o pagpahid nitong apple cider vinegar. Are you ready? Are you ready? Okay, ito na po. Suggested dose. Tingnan nyo po Huwag nyo pong inumin ng puro kasi masyadong mataas yung acetic acid, yung enamel ng inyong ngipin ay maaaring maapektuhan. So ito pong gawin nyo. Take 1 teaspoon o 5 ml or 1 tablespoon or 3 ml. Ang 1 teaspoon is 5 ml, ang 1 tablespoon is 15 ml. Ihalo nyo po sa isang basong tubig na 8 or 12 ounces, yung tubig na maligamgam, at inumin nyo po ito 15 to 30 minutes bago kumain, bago
almusal, bago magtanghalian o bago maghapunan. Pwede nyong 3 times a day. Kung gusto nyo malaman kung ano maging result nito, abangan nyo po sa loob ng 1 hanggang 2 buwan bago nyo makita yung desired result. So, saan yan pwede? Doon sa lahat ng mga nabanggit ko. Diabetic, hypertensive, di matunawan, yung mga ganyan. Ngayon, isang paraan ay ganito rin. Pwedeng 1 to 2 tablespoon o 15 to 30 ml. Ulitin ko, ang 1 tablespoon is 15 ml. Kung 2 yan, so 30 ml. Ihalo nyo sa 240 ml of water. Yon, pwedeng ganun din ang inom, mga 20 minutes o 30 minutes bago kumain. So, kung diabetic, di pagising sa umaga, pwedeng inumin bago kumain ng almusal. Ayan. So, bigyan nyo at least 20 to 30 minutes bago nyo inumin. Then, obserbahan nyo sa loob ng 2-4 na linggo kung ano mga mapapansin yung pagbabago pagdating sa blood pressure, timbang, o kaya sa inyong kolesterol. Ngayon, eto na. Naamoy ko. Alipunga, athlete's foot. So, ano yung gagawin natin dito? Tulad na sinabi ko, huwag nyo nang gawin puro kasi mahapdi. Mahapdi yan. Ganito lang gawin nyo. Ibabad nyo po yung paa nyo sa tubig na mainit-init. O kaya yung parang hot spring. So, ang tanong dyan, Dok, gano'ng karami po na tubig? Gano'ng karami? Usually naman, ginagawa naman natin medyo estimate. So, ganito po ang ginagawa. Kung bababa nyo sa ganyang karaming tubig, so more or less mga 2 o 3 litro siguro yan, no? Ilalagay nyo sa balde o kaya sa timba. Pwede sa balde. Tama ba? Balde, timba o planggana, di ba? Nasa sa inyo kung kaano kalaki paan nyo, hindi ko na maalam, di ba? So, ganito lang. Gawin nyo 1/3 cup of apple cider vinegar. 1/3. 1/3, ha? So, more or less, tansyahin natin sa mga 2 to 3 ounces. More or less, no? Tapos, 2 cups of hot water. Yung hot naman na kaya nyo, ha? Siyempre, timplahin nyo na depende na sa kaya nyo yung init. Parang hot spring. Ngayon, pwede pa kayo magdagdag ng 1/3 din na cup of Epsom salt. Yan. So, ibabad nyo po yung paa, kuskusin nyo maigi mga singit-singit hanggang sa medyo lumamig na yung tubig. So, pag malamig na yung tubig, pwede nyo nang iahon. Pag ahon nyo, nasa sa inyo kung gusto nyo basahin lang ng bimpo na basa lang na pinagpigaan, punasan nyo lang. At tingnan nyo po sa loob ng mga 1 linggo lang, makakaramdam na kayo ng pagbabago doon sa pagdating sa mga pitak-pitak ng paa. Lalo na yung mga nagka-crack, yung mga, sole, no? Nagka-crack. Makakatulong po yan. Then, pwede ka rin mag-apply ng virgin coconut oil afterwards. Pwede. So, precaution lang. Anong precaution? Kung kayo po'y babaeng buntis, sa bagay, mga babaeng nakikinig sa akin, hindi na nga nabubuntis to, alam ko eh. Oy, biro lang, ha? Kung kayo po'y nagpapasuso, ayun ang nagpapa-breastfeeding, sa bagay, yan. Maski hindi mabubuntis, marami nako, ano ba pinag-uusapan natin? Then, kung kayo po'y may mababang blood sugar, wag ho kayong iinom. So, kung masyadong mababa blood sugar nyo, tas lalo na uminom kayo ng gamot sa diabetes, payo ko wag ho kayong uminom ng apple cider vinegar. At kung kayo'y buntis at nagpapa-breastfeeding. Ano pang precaution? Kung kayo naman ay may gamot sa puso, yung gamot nyo sa puso, halimbawa, yung tinatawag na digoxin, ito yung mga pampalakas ng bomba ng puso. O kaya nagtuturok ng insulin, o kaya uminom ng gamot na diuretics o pampaihi. Suggestion ko rin, konsultahin nyo muna yung doktor nyo kung papayag siya. Dahil kadalasan na apple cider vinegar ay maaari po na magpababa din ng inyong potassium level. So kung kayo po may diuretics tapos nag-exercise pa kayo, pinagpapawisa kayo ng todo, tapos ihi ka ng ihi, tapos mag-apple cider vinegar ka pa, baka bumagsak ang potassium nyo at dumaing ka naman ng madalas na pamumulikat o maging irregular ang inyong heartbeat. Yan. So far, malinaw po ba yung aking paliwanag? Yan po yung apple cider vinegar. Okay? Hindi po yung mga datong puti, nako, iba po yun, no? So, syempre, baka naman iba sa inyo, hindi pa nakasubscribe. O, yan na, mag-subscribe naman kayo sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. At i-click nyo po yung notification bell para updated kayo palagi. At kung nagustuhan nyo po yung aking lecture, huwag nyo naman kalimutan. Pakonsuelo lang yan. I Heart GSK. I Heart GSK at i-thumbs up nyo po itong video na to.
Okay? So ako po si Dr. Gary C. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Please share the knowledge. Invite some friends to join us here in my YouTube channel. Thank you very much. Babu!